Isang panibagong araw na naman mga kalahin, ito po muli ang Apadman ng Luntiang Agama Natural Divine Art Channel Healing o Templong Antuhan ng Luntiang Agama. At pag-uusapan naman natin ngayon ay patungkol sa diwata ng tao o diwa-tao. Kung nakaraan ay napag-usapan natin about sa Encantao, ngayon naman ay ang diwa-tao. So ano ba ito? So ang diwa-tao, ito ay konsepto na nagpapahayag na ang bawat nilalang, bawat tao ay may free will o sariling kapasyahan. So ang kapasyahan na yan ay nagiging makapangyarihan sa bawat isa dahil ang bawat isa ay mayroong sariling pag-iisip. So ibig sabihin, ang bawat tao na may isip ay may diwa. So ang salitang diwa kasi ay salitang Sanskrit, no? O hiram natin sa mga Hindu nating mga kapatid. At hinanap natin ang salitang tao, diwa sa Tagalog at ito ay umuugma sa salitang isip. Kadalasan, ang isip natin ang isip or naiisip natin ang salitang isip ay pumapatungkol sa ating utak. No? Actually, ang utak ay bahagi lang ng ating katawan pero ang kapasyahan na nagagawa nito ay ang sarili nating pag-iisip. So bilang isang tao, tayo ay makapangyarihan. Bawat isa sa atin. Kaya wala tayong kakayahan na pangunahan ang kaisipan ng ibang tao maliban na lang sa ating mga anak kung sila ay bata pa. Kaya nga mayroong pagkakataon na nasa hustong gulang at nasa wastong pag-iisip, di ba? Dahil doon sa pagkakataon na yun, kung ang isang tao ay nasa wastong gulang, meron na siyang kakayahan na mag-decide o magpasya para sa sarili niya. Tulad ng ano ang gusto niya mangyari sa buhay, kung siya ba'y mag-aasawa na, ano ang kakayahan niya, trabaho na. Kaya nga, napakahalaga na gabayan natin ang ating mga anak sa kanilang paglaki, no? Although, tinitingnan natin ang bata, once na matutong maglakad, ay dapat maging matuto ng independent. Kaya nga lang, isipin niyo po, no, sa kanyang development stage, kailangan pa rin natin gabayan. No? Pag natutong tumayo, iniingatan natin na huwag madapa, o kung madapa man, is magiging aral niya ito sa buhay. So, ito yung klase ng pamumuhay natin bilang tao na grabe ang pag-aalaga natin sa mga anak. Kaya nga lang tayo mga Pilipino, umahantong tayo na kahit matanda na tayo, is nakasalig pa rin tayo o nakaasa pa rin tayo sa ating mga magulang. So, napakahirap kung ganun na palaasa tayo sa ating mga magulang at sila'y nawala na, nga tayo, hindi tayo sanay. So, maganda na bata pa lang is na-train na natin kung ano ang dapat ina-expect sa totoong mundo, sa totoong buhay, di ba? At ito rin yung kakayahan natin. Ito rin yung dahilan kung bakit hindi natin maaring hadlangan or pangunahan ang desisyon ng iba. Kadalasan ngayon pala desisyon tayo kahit sa mga kaibigan natin sa social media, tayo na mismo nagde-decide para sa kanila. Kumbaga, idinadominate natin ang ating isipan na tayo ay makapangyarihan. Dahil nga ang diwa natin, ang kaisipan natin ay makapangyarihan, ito yung nangyayari na tayo yung nagkakaroon ng divine self, no? Yung isip natin, tayo nagiging Panginoon dito sa lupa. O kung hindi man, is patagisan or paligsahan ng gaano kalakas ang iyong pag-iisip. So, sa mundo natin, nakikita natin mga bagay na magaganda, ay gawa din to ng kaisipan ng tao. So, pinupuri natin ang kaisipan na yon dahil nakakatulong sa nakakarami. Pero tayo mga Pilipino, talagang likas sa atin na matalino, no? Ito yung parang kakayahan ng ating isip na maging sharp o kaya matulis, mahasa na nakakagawa ng mga bagay na magaganda. So ngayon, dahil nga ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pag-iisip, kanya-kanya tayo ay mga diwata dito sa lupa. Tayo ang diwatao, no? May kanya-kanyang diwa tayo. At makikita natin may iba-iba tayong uri ng diwa. Mayroong diwa na mabuti, may diwang masama, and everything. Pero kung sakaling nagkakaroon ng pagtatalo-talo,
sa mga kaisipan na ating inihahayag sa mundo, meron namang dakilang kapangyarihan na lumikha na maaari tayong lapitan. So ito yung lesson para sa akin kasi nga tayo binabaylan, mga tao lumalapit sa atin para sa kanilang kahilingan, no? Ito yung kanilang kakayahan na gustong maganap sa kanilang buhay at nadi-disempowered sila, no? Pero tayo bilang binabaylan, ang ginagawa natin dapat sa kanila ay ini-empower. Binibigyan natin sila ng kakayahan, ng tiwala sa kanilang sarili na kaya nilang gawin. Siguro ito rin yung huling payo na binigay sa akin ng nanay ko bago siya mamatay sa mga problema ko sa buhay, sa karera ko, sa landas na aking tinatahak. Nasabi niya lang sa akin, kaya mo yan. Kaya mo yan. Kung anong gusto mo, kaya mo, gawin mo. No? So ito rin po. Pero kasi paano kung ito yung nagiging problema, hindi naman kasi natin pwedeng ipilit ang ating sarili sa mga taong ayaw sa atin. Diba? Kung ayaw sa atin, maaari tayong gumawa ng sarili nating kagustuhan at gumawa ng sariling mundo. Kaya nga po, no? Sa totoo, we have been rejected many times. Ang problema sa mga tao pag nare-reject ay hindi nila kayang tanggapin na hindi sila na-reject, no? O hindi sila tinanggap at na-reject sila. So ngayon, bilang binabaylan, ay kailangan magkaroon tayo ng compassion, pagmamalasakit, ng kagandaang loob na iabot o ibahagi ang pagmamahal na hinahanap nila. Kaya nga lang, nagkakaroon ng pagkakataon na napakanipis ng pagmamahal na ito na minsan na-interpret ng mga tao na bilang kalibugan, no? Kaya nagkakaroon ng relationship, misunderstanding about that. Pero kailangan nating ituon, kumbaga ibalik natin ang ating focus kung ano ba talaga ang layunin natin, no? Layunin natin sa buhay. At sa akin, para sa akin, isang aral na rin, since ang video na ito ay isang paalala para sa akin sa hinaharap, na magtiwala tayo sa proseso na ipinagkaloob sa atin ng diwata, na tinuturo ng kalooban ng Diyos ay ang magkaroon ng buhay at ma-experience kung ano man ang meron dito sa buhay nito. Kung merong rejection, that is the lessons of in life na dapat matutunan ng tao. Remember, kung ikaw ay nadapa, kailangan mong bumangon. Hindi ka forever nakadapa. No? So, huwag nating spoilen kung yung mga tao. Kasi kung in-spoil natin, binababy natin, pagdating ng panahon, magiging lumpo sila or lampas sila. No? Kaya nga, ang tungkulin natin bilang elder o bilang nakakatanda sa kanila, kahit mukhang bata tayo, pero ako, hindi na ako mukhang bata, no? Mukhang matanda na talaga tayo, na isipin mo, naturuan natin sila na matutong tumayo sa kanilang mga paa at lumakad, na kumilos gamit ang kanilang kamay at magtrabaho. Kung walang kakayanan, bigyan ng karunungan, ng kasanayan para magkaroon siya ng hanap buhay. So ito yung panalangin ko para sa lahat, lalo na sa mga tao na gumagawa ng kahilingan, na dumudulog sa atin para sa kanilang kahilingan, na tulungan silang magdasal. Pinapangako ko sa inyong mga kalahi na pag lumapit kayo, ay pinagdarasal ko po kayo. Hindi ko man ipinakikita dito sa social media dahil ayaw ko magdasal sa inyo dahil hindi kayo ang diwata na aking pinaglilingkuran. So, I have my private rituals, my private moment of praying to my own God, no? Which is our God, to be honest. No? Nagkataon lang na marunong tayo magdasal. At ako naman naniniwala, marunong din kayo. Kaya nga lang sa pagdadasal nyo, ay lagi nyong sinasabi, kinukwento, ang lahat ng kasamaan, lahat ng mga negativity ninyo na tumatakbo sa inyong utak. I understand kung anong nararamdaman nyo, na you are in that darkest moment. Sinasabi ninyo kung ano ang nasa isipan nyo, ano yung mga kinatatakot nyo. Kaya nga lang, habang inaalagaan nyo yung mga takot na yan sa inyong isipan, yan po ang nagaganap. Kasi nga po, kayo ay diwa ng tao. Kayo ay may kapangyarihan na likhain kung ano ang katotohanan sa isipan nyo at sa damdamin nyo. Kaya nga yung training of the mind, discipline of the mind is napakahirap. So dapat po talaga pag-isipan o kumbaga pag nilay-nilayan
Huwag natin basta i-entertain sa isip yung mga negativity, lalo na yung mga sabi-sabi, yung baka-baka, naku, kalabaw na yan susunod, no? So instead of our doubts and fear, let us think of what the beautiful things that we need to materialize to create in this world. Hindi yung fear. Lalo na, to be honest, yung nakita kong pandemic is gawa ito ng mga movie writers, no? Mga magagaling magsulat ng mga kwento para lang mabenta at maipalabas sa TV. At yun nga po nagaganap, no? Even yung Simpson na sinasabi nila is more unprophetic. It was on the mind of the person. It was katang isip ika nga, no? Kata lang siya ng isip na hindi makatotohanan. Pero naisip niya at ginawa niya ng paraan para mapalabas. Maraming taong nakakita at nag-isip din yun. At yun po ang nagkatotoo. Kaya nga, kung anong naisip niyo maganda, sarili niyo muna. No, kung maganda siya, yan pala pwede niyong pagsabi para tulungan kayo ng ibang taong isipin na ito totoo, no? Huwag po tayong humanap ng kakampi para babyhin o gawing sanggol yung mga masasamang nasa isipan ninyo kasi ito po yung nagaganap. The reason why you come to me, you are coming to us as a tarot reader or spiritual healer kasi gusto niyo pong alagaan, baguhin yung negative thoughts ninyo at gawing positive. At kung napagkasundaan na natin na ito ang paraan para magkaroon ka ng magandang buhay, panatilihin po natin nga sa isip. Yun po ang pagdasal natin. Yung mga positive things that you want to happen in your life. Yung mga hinanain mo, yung mga sumbong mo, alam na yan ng Diyos. Alam na yan ng Panginoon. The reason why you come here is to be healed. Hindi yung lalong dututin ang sugat mo para mas lalong lumalim at mahirapan ka. Ang mahalaga ngayon, ikaw ay gumaling, magkaroon ka ng sariling kapangyarihan ng iyong pag-iisip dahil ikaw ang diwa-tao. Ang diwata ay laging sumasayo. Kailanman ay hindi kanya iniwan. Kaya nga, itong mga laging sinasabi ko sa inyo mga kalahi, sa pagwawakas, mayari na, pag-asatin. Ang pag-asa ay nasa iyo at nasa akin. Paalam.